Ang rapture, isang sandali na walang katulad. Ang trumpeta ay tumunog, isang tinig na parang kulog ang umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Si Kristo mismo ay bumaba na may isang sigaw at sa isang iglap, ang mga mananampalataya ay inagaw upang salubungin siya sa hangin. Unang Korinto, Kabanata 15, versikulo 50. Narito, ipinakikita ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi lahat tayo ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata sa huling trumpeta. Ang Apostol Paul ay gumagamit ng isang pambihirang parirala upang makuha kung gaano kabilis ang kahangahangang kaganapang ito. Ang rapture ay magaganap sa isang sandali, sa isang kisap mata. Upang tunay na pahalagahan ito, dapat nating maunawaan na ang pagkislap ng isang mata ay hindi lamang isang pagpikit. Ito ay mas mabilis. Sinasabi sa atin ng mga siyentipiko na ang isang blink ay nangyayari sa humigit kumulang 300 millisecond. Humigit kumulang isang pitik ng isang segundo, ngunit ang kumikislap na tinutukoy ni Paul ay ang oras na kailangan para maaninag ang liwanag sa mata, isang halos madalian na flash na sinusukat sa mga fraksyon lamang ng millisecond. Sa madaling salita, ang pagbabagong ito ay lampas sa saklaw ng pangunawa ng tao. Mas mabilis kaysa sa isang tibok ng puso, mas mabilis pa sa ating mga nerbiyos na makapagpadala ng signal sa ating utak. Bago ganap na may rehistro ng sino man ang nangyayari, bago pa man maproseso ng mundo ang pagkawala ng hindi mabilang na mga mananampalataya, tayo ay nabago na, isang sandali. Tayo ay nakatali sa mortalidad, nabubuhay sa mga katawan na madaling kapitan ng sakit, pagod, sakit at pagkabulok. At sa susunod na sandali, tatanggap tayo ng maluwalhati, immortal na mga katawan na idinisenyo para sa kawalang hanggan. Ang ating pagbabago ay higit pa sa pisikal. Ito ay higit sa karaniwan, madalian at walang hanggan. Nangangako ang Biblia na ang ating pagiging nasisira ay malalagay sa katiwalian. Isipin ang kagandahan ng pangakong ito. Lahat ng di kasakdalan ay nabura. Lahat ng kahinaan ay tinanggal. Ang bawat limitasyon ay naalis. Mga katawan na hindi mapapagod, hindi na muling makakaranas ng sakit o pighati. Sa mahimalang bahaging ito ng isang segundo, ipagpapalit ng mga mananampalataya ang kanilang mga anyo sa lupa para sa mga katawan tulad ng sariling nabuhay na muli na katawan ni Kristo, makapangyarihan, makalangit na nagniningning at angkop na tumayo sa banal na presensya ng Diyos. Ang matinding kagalakan sa pagkaalam na tayo ay mapapalaya mula sa mga pakikibaka at pasanin ng kasalukuyang buhay na ito ay napakalaki. Ang mga Kristiyanong dumanas ng mga pagsubok, karamdaman, pag-uusig at bigat ng nahulog na mundo ay sa isang iglap ay masusumpungan ang kanilang sarili na ganap na nababago at niluluwalhati. Unang Tesalonica Kabanata 4, versikulo 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trump ng Diyos. At ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay at nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Isipin ang biglaang nangyari. Isang sandali, ang mundo ay gumagalaw tulad ng dati. Mga taong naglalakad, nagtatrabaho, nagtatawanan at nag-uusap. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga tao ang nawala. Mga eroplanong walang piloto, mga sasakyan na walang driver, mga walang laman na damit na naiwan, mga teleponong tumutunog na walang sumasagot. Sa buong mundo, ang mga tao ay naglalaho, nag-iiwan sa likod ng isang planeta na nahulog sa kalituhan at kaguluhan. Ngunit ito ay hindi isang sandali lamang ng kalituhan. Ito ang pinakamahalagang pangyayari mula noong muling pagkabuhay ni Kristo at ito ay yayanig sa mundo hanggang sa kaibuturan nito. Isipin kung gaano karaming mga tunay na Kristiyano ang mayroon sa mundo. Ang ilan ay naniniwala na ang kanilang simbahan o denominasyon lamang ang katawan ni Kristo, ngunit iyon ay isang kasinungalingan. Ang Diyos ay mas malaki kaysa sa alinmang simbahan o denominasyon. Aalisin ng rapture ang mga ipinanganak na muli na mananampalataya, yaong mga tunay na naglagak ng kanilang pananampalataya kay Kristo na nag-iiwan sa isang mundong lubos na hindi handa para sa susunod na mangyayari. Ang unang ilang minuto pagkatapos ng rapture ay mamarkahan ng lubos na kalituhan sa buong mundo. Ang mga pamilya ay biglang makakahanap ng mga mahal sa buhay na nawawala. Ang isang ina ay lilingon upang kausapin ang kanyang anak para lamang makahanap ng isang walang laman na kuna. Mawawala ang mga empleyado sa kanilang mga pinagtatrabahuan, mga mag-aaral mula sa kanilang mga silid-aralan. Ang buong kapitbahayan ay magmumukhang walang laman sa isang iglap.
Magkakagulo ang mga pamahalaan. Magpupumilit ang mga bansa na unawain ang mga nangyari. Mag-aagawan ng media para sa paliwanag. Maghahanap ang mga siyentipiko ng makatuwirang dahilan. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang pagkawala ng milyon-milyon sa isang kisap mata? Sa totoo lang, gusto kong isaalang-alang mo ang mundong kasalukuyan nating ginagalawan. Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon ng mundong ito sa pinagpalang pag-asa na ating mga Kristiyano? Isipin kung paano tutugon ang social media kapag nangyari ang rapture, madalas kong pagnilayan ang rapture, at kung paano bibigyang kahulugan ng mundo ang kaganapang ito, ang mismong kaganapan na inasam ng mga mananampalataya. Sa isang mundong umuunlad sa pag-aalinlangan, pagdududa at pangungutya sa anumang supernatural o banal, sa palagay mo paano nila ipapaliwanag ang milyon-milyong Kristiyanong biglang naglalaho, matinding pagtatangka ng mga siyentipiko at eksperto na bigyang katwiran ng hindi maipaliwanag, at kakalat ang mga teorya ng pagsasabuatan? Ang social media ay sasabog sa mga post at viral na video na nag-iisip tungkol sa pagdukot ng mga dayuhan, mass hysteria o pabalat ng gobyerno sa UPS. Maraming magpanik, desperadong maghahanap ng mga sagot, habang ang iba ay matigas ang ulo na tatanggihan ang katotohanan ng banal na pakikialam. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, magkakaroon din ng dalamhati, magkakawatak-watak ang mga pamilya, naiwan ang mga kaibigan, at biglang nagkawatak-watak ang mga komunidad. Magiging malalim ang kalungkutan, kalituhan, at desperasyon na itinatampok ang apurahang katotohanan na ipinangaral ng mga mananampalataya sa loob ng maraming siglo. Malapit nang dumating si Jesus. Ang mundo na hindi pinansin o tinanggihan ang mensahe ng Ebanghelyo sa mahabang panahon, sa wakas ay haharap sa hindi maikakaila na katibayan na ang Biblia ay totoo sa lahat ng panahon. Ipinangangaral ko ang mensaheng ito dahil kinikilala ko na ang ilang mga Kristiyano ay nakakaramdam ng takot tungkol sa rapture. Natatakot sila na makaligtaan nila ito dahil iniisip nila na hindi sila sapat. Hayaan mong malinaw kong ipaalala sa iyo ngayon, si Jesus ay hindi babalik para sa mga taong itinuturing ang kanilang sarili na matuwid sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagsisikap o personal na kabutihan. Si Kristo ay babalik para sa mga makasalanan na naligtas sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos. Ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong sariling katuwiran o mga gawa, ngunit sa natapos na gawain ni Hesukristo sa krus. Mga kapatid, walang dahilan para matakot sa rapture. Hindi nais ng Diyos na magpadala ng sino man sa impyerno. Sa katunayan, ang impyerno ay hindi kailanman inilaan para sa iyo. Ang Diyos ng Biblia ay labis na nagmamahal sa iyo. Itigil ang pagpayag kay Satanas na panghinaan ka ng loob sa pamamagitan ng pagtatakda ng hindi matamo na pamantayan ng pagiging perpekto. Si Hesukristo ay tunay na nagmamahal sa iyo. Siya ay hindi laban sa iyo at wala siyang paghihiganti laban sa iyo. Tandaan na malinaw na ngayon ang Diyos ay hindi mo kaaway, siya ang iyong tagapagligtas. Sa halip na matakot sa kanyang pagbabalik, masigasig nating asahan ito, nabubuhay sa bawat araw at masayang pag-asa na makaharap ang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa totoo lang, gusto kong isaalang-alang mo ang mundong ating ginagalawan. Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon ng mundong ito sa pinagpalang pag-asa na pinanghahawakan nating mga Kristiyano? Isipin kung paano tutugon ang social media kapag nangyari ang rapture. Madalas kong pagnilayan ang rapture at kung paano bibigyang kahulugan ng mundo ang kaganapang ito, ang mismong pangyayaring inasam ng mga mananampalataya. Matagal nang tinanggihan ng mundo ang hula ng Biblia, kaya hindi ito bigla ang yayakapin. Kapag nangyari ang rapture, anong salaysay ang iikot nila? Isisiba nila ito sa isang advanced na teknolohikal na pag-atake? Aangkinin ba nila ang isang biglaang evolutionary event? O ituturo ba nila ang isang bagay na mas mapanlinlang, isang dayuhan na pagdukot o isang natural na kaganapan sa kosmiko? Pag-isipan ito. Paano posibleng ipapaliwanag ng mundo na ang milyon-milyong tao mula sa bawat nasyonalidad, lahi at socio-economic na background ay biglang naglaho sa parehong sandali? Paano ipapaliwanag ng mga pandaigdigang pinuno at mass media ang iisang pinag-uugnay na thread na nag-uugnay sa bawat individual na nawala, na ang bawat isa ay naniniwala kay Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas? Ang rapture ay walang alinlangan na magiging pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng sangkatauhan mula noong muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sa agarang resulta, malamang nababahayin ng mga news outlet ang mga screen ng telebisyon at mga social media feed ng walang katapusang haka-haka. Susubukan ng mga eksperto at komentarista na mapanatili ang kaayusan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makatwirang paliwanag
Bagamat walang tunay na makakasisiyahan, ang kalituhan at sakit na humahawak sa puso ng mga tao. Ang kaguluhan at pandaigdigang kalituhan ba na dulot ng rapture ay magiging daan para sa pag-usbong ng Antikristo? Mukhang malaki ang posibilidad dahil sa panik sa buong mundo, isang kawalan ng katiyakan na hahawak sa sangkatauhan sa panahon ng hindi pa naganap na kaganapang ito. Ngunit gusto kong isipin ninyo ito, paano tatangkain ng mundo na ipaliwanag ang pagkawala ng milyon-milyong Kristiyano? Isaalang-alang ang mga panahong nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng mga taong nag-uumapaw sa pagmamataas, kumbinsido na sila ay nakabisado na ang lahat ng kaalaman at pangunawa. Napapaligiran tayo ng tinatawag na mga dalubhasa na matatag na naniniwala na alam nila ang higit pa kaysa sa mga nakaraang henerasyon, ngunit sa kanilang ipinahayag na karunungan, hindi nila nakikilala ang mga pangunahing katotohanan. Ang mga ekspertong ito ay walang kamalay-malay, nalilimutan maging ang malawak na mga puwersang espiritual na kumikilos sa mga hindi nakikitang kaharian, mga puwersang higit na dakila, mas matalino at mas makapangyarihan kaysa sa mauunawa ng isipan ng tao. Ang mga tao ay may posibilidad na sukatin ang lahat sa pamamagitan ng mga pamantayan ng tao, na limitado sa pamamagitan ng aming mga karanasan at pananaw. Kami ay nakakulong sa nangangailangan ng mga pisikal na lugar, umaasa sa oras upang gabayan ang aming mga buhay, nangangailangan ng hangin para lamang huminga at mga mata, para lang makita ang aming agarang kapaligiran. Nagkaroon tayo ng simula. Ang bawat isa sa atin ay pumasok sa pag-iral sa isang natatanging punto ng panahon. Ang Diyos ay umiiral sa labas ng ating mga limitasyon. Siya ay walang hanggan, hindi nakakulong sa pamamagitan ng mga simula o wakas. Ang kanyang kapangyarihan ay umaabot ng walang hanggan lampas sa pinakamalayong abot ng ating pinakamaligaw na mga imahinasyon. Ang kanyang karunungan ay nagpapalabas na ang ating pinakamataas na talino ay hindi gaanong mahalaga sa paghahambing. Sa katunayan, ang sangkatauhan ay hindi kahit na sa parehong liga sa Diyos. Sa kabila ng katotohanan ito, ang mga eksperto sa mundo, ang mga naniniwala sa kanilang sarili na may kakayahang ipaliwanag ang lahat, sa pamamagitan ng agham, katwiran o teknolohiya, ay walang alinlangan na mag-aagawan upang makahanap ng mga sagot. Kapag ang milyon-milyon ay biglang nawala sa rapture, gagawa sila ng mga detalyadong paliwanag. Marahil ay iniuugnay ang kaganapan sa extraterrestrial na intervention, advanced na teknolohiya na naligaw, o ilang misteryosong cosmic phenomenon. Ang kanilang mapagmataas na puso ay tatangging kilalanin ang kamay ng Diyos. Sa halip, aaliwin nila ang kanilang mga sarili sa mga pangangatwiran. Desperadong kumapit sa makamundong karunungan na sa katotohanan. Walang iba kundi kamangmangan sa harap ng makapangyarihan. Nakalulungkot sa gitna ng lahat ng ingay. Kakaunti lamang ang makakakilala o aamin sa katotohanan ng Biblia na ang kaganapang ito ay inihula, bahagi ng banal na plano ng Diyos na natutupad ng eksakto tulad ng ipinangako. Sa halip, ang mapagmataas na puso ng tao ay magpapatuloy sa matigas na pagtanggi, na ayaw tanggapin na mayroon ngang kapangyarihang walang katapusan na mas dakila at mas matalino kaysa sa sinumang pangunawa ng tao. Sa konklusyon, ang rapture ay isang banal na kaganapan na magpapabago sa mga mananampalataya sa isang iglap na nagiiwan sa mundo sa matinding kalituhan at kaguluhan. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong mamuhay nang may pananabik na pag-asa. Batid na ang ating kaligtasan ay sinisiguro hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ni Hesukristo. Maaaring tanggihan ng mundo ang katotohanan, ngunit ang pagdagit ay hindi maikakaila na katibayan ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Ibahagi natin ang ebanghelyo ng buong tapang na nagbabala sa iba tungkol sa pangangailangang tanggapin si Kristo bago maging huli ang lahat. Ang pagdagit ay hindi isang dahilan para sa takot, ngunit isang pinagpalang pag-asa, isang pangako ng walang hanggang kaluwalhatian kasama ang ating tagapagligtas.